tayo nilalabas. Mamaya na lang po mga kapatid, makita niyo yung, alam ko may hinanda sila eh. Jolly hotdog yata sa mga tatay. Parang ayaw nyo ah. Happy Father's Day po sa ating lahat mga tatay. Especially sa dito sa church natin, no? Mahirap maging tatay. Dahil minsan may mga pinagdadaanan niya na hindi sinasabi sa atin, tinitiis na lang yan. Anyway, congratulations mga kapatid dahil nakarating ulit tayo sa gawain ng ating Panginoon. So this is the second topic dito po sa ating tema sa The Church of God. Ito naman po ay Iglesia ng Smyrna. Now let us read in the book of Revelation, beginning from chapter 2, verse 8 hanggang 11. So sa New King James Version, and to the angel of the church of Smyrna, write, this thing says the first and the last, who was dead and came to life. I know your works, tribulation and poverty, but you are rich. I know the blasphemy of those who say they are Jews and are not, but are a synagogue of Satan. Do not fear any of those things which you are about to suffer. Indeed, the devil is about to throw some of you into prison, that you may be tested. You will have tribulation 10 days. Be faithful until death, and I will give you the crown of life. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. He who overcomes shall not be hurt by the second death. Okay, so mahalaga ito yung pag-aralan po natin. Isa sa mga very interesting church sa 7 churches na sinulatan po ni St. John, mga kapatid. Before that, let us pray. Pasalamatan natin ng Lord. Salamat po Diyos sa umagang ito, mga biyayang binigay niyo po sa amin. Una sa lahat, hinatid niyo po kaming ligtas, malakas, mabiyaya, dito sa inyong bahay panambahan. Thank you so much, Lord. Kanina nagsimula kami sa pananalangin, sa pagpupuri. Ito, Lord, ay pagbungkal ng aming mga puso para sa pagkakataong ito, kayo po ay malayang magtanim ng inyong mga salita dito po sa aming mga puso. Kaya gamitin niyo po, Lord, ang inyong lingkod na mababa at gawin niyo lamang po siyang mouthpiece to speak your words. Wala po siyang magagawa kung wala po kayo, Panginoon, sa Kanya. Ganon din sa amin na makikinig, buksan niyo ito. Ang mga butong itatanim ay tumubo at magbunga po sa amin bilang inyong mga lingkod. Salamat o Diyos, aming kapong pinupuri, tinataas, sinasamba itong aming dalangin po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, so congratulations again sa bawat tatay. Happy Father's Day po. Pwede na po kayong makaupo. Ayan. Maganda tong isa to sa pinaka-interesting na topic na sinulatan ni St. John, mga kapatid, sa Book of Revelation, yung sa 7 churches, yung Smyrna Church. Yan yung pangalan po nun eh. Smyrna Church. Ang Church of Smyrna, mga kapatid, o Church in Smyrna, napakaliwanag po ng mensahe po dito ng ating Panginoon. Hindi siya tulad ng ibang mga simbahan na sinulatan niya na nire-rebuke ng ating Panginoon. Etong Smyrna, although merong mga bagay na nagawa silang hindi maganda, kaya lang, compare doon sa ibang mga churches, mga kapatid, ang message dito is more on encouragement. In fact, this church is a persecuted church. Sila po yung isa sa nakaranas o nakadanas ng matindi pong persecution. Now, itong suffering church na ito, itong persecuted church na ito, nagkaroon po ang Lord ng paraan na gamitin yung mga situation na yon para
i-encourage po yung simbahang ito. See, from this very message pa lang, sa first pa lang, sa una pa lang, makikita nyo na kagad that the suffering, problems, and troubles, or even, mga kapatid, persecutions na nasa isip ng kaaway, ang Panginoon, tinitwist niya ito, mga kapatid, para mas makita natin, these are just encouragement and motivations para po tayo ay lalo pong kumapit at maglingkod sa ating Panginoon. Kaya po, titingnan po natin to na medyo mas malalim when it comes to the meaning, when it comes to the historical settings, when it comes to sa mga theological messages, makikita nyo po na para din tayong Smyrna Church. Marami sa atin ang dumadanas dito. Now, ang Smyrna Church ay located po ito sa modern-day Turkey. Nasa Izmir po siya, mga kapatid. Yun yung pangalan ng lugar. Ang Izmir during that time, although ang Turkey ngayon ay maunlad, pero during that time, highlighted po talaga yung kanilang pag-unlad. Very prosperous po itong lugar na ito. Ang lugar na ito, mga kapatid, napaka-loyal. Pasensya na kayo, pumipiyok ako nagbibinata. Okay? Napaka-loyal, mga kapatid, ng lugar na ito doon po sa Roman Empire. Now, ano po yung Roman Empire? Ang Roman Empire po ay yun po yung sumasakop sa kanila during that time. So imagine ninyo na dito kailangan magbigay-pugay ka sa mga namumuno sa kanila. In fact, dito po sa mga sigaw ng tao sa kanila, ang isa kasing patakaran o rules at utos ng Roma, mga kapatid, ay meron silang doktrina na they have to worship the emperor. Okay? May emperor worship po sila. Kaya yung Caesar na tinatawag, Caesar is Lord sa kanila. Natawag po nila yung Caesar is Lord. Kaya lang dito po sa mga Christians, because they didn't confess na si Caesar is Lord, tawag po nila sa Panginoon is Jesus is Lord. O pamilyar kayo, di ba? Diyan ba kayo? So si Lord, si Jesus ang Panginoon. Okay? Now, ayaw po nila, mga kapatid, na gamitin yung phrase na Caesar is Lord. Kasi hindi naman talaga Diyos yun. But, nagkakaroon po, mga kapatid, ng, alam mo yon, na kapag hindi mo ginawa yun, merong tinatawag po silang political rebellion during that time o kaya religious disengagement. Pag hindi ka sumusunod sa kanila, magiging outcast ka. As a result, etong mga taong ito ay makakaharap po sila sa iba't ibang mga kapagsubukan po ng buhay. Okay. Now, yan yung naging sukatan sa paglilingkod sa Panginoon. Bakit kanya? Kasi sa gitna ng persecution, they need to be faithful. In fact, mga kapatid, nangyari po sa kanila ay medyo mabibigat. Nagkaroon po sa kanila yung tinatawag na economic exclusion. Even in their society, mas favor ang mga unbeliever sa mga binibigay, sa mga tinatanggap na mula po sa galing sa gobyerno. Pag nalamang followers ka ng Lord, ini-exclude ka, hindi ka gaanong sinasali. Pangalawa, mga kapatid, nagkaroon ng matinding oppositions because they were faithful in serving the Lord our God. Ngayon po, yun yung naging problema. Kasi pag faithful ka sa kanila, i-reject ka nila. In fact, nakaranas din po sila ng social rejection at saka yung alam may ayuda, may pabigay, hindi po sila inuuna, mga kapatid. Meron silang economic discrimination, sa pag-aaral, sa mga tatangkilikin, sa positions, hindi po sila basta-basta inuuna. Tapos dito, habang tumatagal, lumala po yun. Dahil nga kahit na sila ay dumadanas ng ganung bagay, they were continuing serving the Lord our God with faithfulness.
Kaya medyo hinigpitan ng kaaway, mga kapatid, ang ginawa sa kanila. May threats na, yung iba hinuli, ipinakulong, kalaunan, nagkaroon po ng pagbabanta sa pagpatay. Marami po sa kanila, hindi lang po binantaan, talagang pinatay po sila at nagkaroon po ng mga false accusation. Mabigat po yung kanilang dinanas. Kaya yung isa sa pinakamaganda dito, mga kapatid, na sinabi ng ating Panginoon, nasa verse 9. Ano po yung sinabi niya sa verse 9? I know your works, tribulation and poverty. Sabi ng ating Panginoon, alam ko yung iyong pinagdadaanan. Alam ko yung iyong affliction. Alam ko ang iyong poverty. Alam ko ang iyong ginagawa. Alam niya ng ating Panginoon. So, the same application po sa atin bilang mga mananampalataya. Tandaan niyo po, mga kapatid, alam ng Diyos ang ginagawa niya. Amen? Buhay ba kayo? So, pag ikay nakakadanas, minsan ng medyo, sabihin na natin tumatagilid ang ating finances, minsan sa ating kalusugan. Actually ngayon, hindi talaga maganda pakiramdam ko halos isang linggo na. Pero pinipilit ko pa rin, mga kapatid, dahil alam ng Diyos ang pinagdadaanan natin. So, hindi ko naman pwedeng i-detalye sa inyo, mga kapatid. Pero, physically, medyo mabigat siya, mga kapatid. So, alam nyo ng ating Panginoon, I just rely sa pangako ng ating Panginoong Diyos na buhay. Dito, si Smyrna Church, yung mga Christians po dito, mga kapatid, bagamat yun yung kanilang dinadanas, nagkaroon ng magandang mensahe ang Diyos sa kanila. From Apostle John, nagpadala po ng letters para po sa kanila. So reading that letter, I don't know, mga kapatid, kung paano nakarating doon yung sulat. Binasa po nila ito at nagkaroon po sila, mga kapatid, ng matinding pag-asa na kahit ganon yung nangyayari po sa kanila, kahit matindi o mabigat yung nangyayari, sinabi ng ating Panginoon, alam ko ang dinadanas mo. Alam ko yung pinagdadaanan mo. Alam ko kung ano yung kahirapan na dinadanas mo. And from that praise, mga kapatid, na ginawa o sinabi ng ating Panginoon, na lift up yung kanilang pag-asa at pananampalataya. See, yun ay magandang mensahe po sa atin. In the first place, there were times during our serving the Lord our God, I should say, mga kapatid, para bagang ang langit ay nakasara at puro ulap ang nakikita natin, di ba? Para bagang laging nakasara ang pinto at kahit anong katok mo, hindi bumubukas. Para bagang kahit anong dasal mo, parang hindi nakikinig ang Diyos. Pero yung praise na ito, makikita mo kagad na merong pangako sa atin ng ating Panginoon. Ang una, alam ko ang pinagdadaanan mo. Alam ng Diyos kung ano situation nyo. God is a sovereign God. Alam nyo ba yun, mga kapatid? It might be that the enemy somehow nagtatagumpay siya sa ilang aspeto ng ating buhay. But at the end of the day, mga kapatid, meron tayong Diyos at alam ng Lord, mga kapatid, ang dulo ng lahat ng pinagdadaanan po natin. Meron po tayong tagumpay sa ating Panginoon. Nakukuha niyo po? Actually, the word afflictions there, pag ita-translate po natin siya from the original Greek kasi yung original niyan, nakatranslate po siya, mga kapatid, as an intense pressure. Intense pressure. Hindi lang siya pinipressure. Sobrang tindi ng pressure. Diba? Hindi lang siya simpleng suffering. Sobrang bigat ng suffering. Hindi lang siya simpleng persecution. Napakatinding persecution. Name it, mga kapatid. Hindi lang talaga threats ito. Ito po'y dinadanas nila physically, dinadanas nila, mga kapatid, emotionally. Ganon katindi, mga kapatid, ang situation po nila. But you know what, brothers and sisters? Sa ganon pong bagay na ito, isang bagay ang makikita mo, the Lord Jesus Christ acknowledge what they were experiencing. See? Imagine that. Sa Lord, mga kapatid, maging totoo ka lang, ang Lord laging totoo po sa atin. Naiintindihan niyo po? Sabihin mo lang yung nararamdaman mo. Hindi siya tatalikod sa iyo. Sabihin mo lang ang sitwasyon mo. I-acknowledge siya ng ating Panginoon, mga kapatid. Alam niyan, hindi tayo iiwan ng ating Diyos na buhay.
In fact, every time you pray to God, kahit sa iba'y pakinggan, ito'y corny, sa iba pakinggan, ito'y para bagang baduy. Sa Lord, mga kapatid, seryoso po siya at seryoso siya na sagutin ang iyong mga panalangin. Naiintindihan niyo po? That word I know, emphasize na alam ng Lord na yung pinagdadaanan mo is not unnoticed. Alam niya ng ating Panginoon. So here, pangalawa, sabi niya, yet you are rich. From that phrase, yet you are rich. Bakit kanya? Yung suffering ay hinalintulad sa mabigat na situation, mga kapatid, na pinagdadaanan po nila. Ito'y parte sa paglilingkod po nila. Talagang alam ng Lord. Pero sabi ng Panginoon, yet you are rich. Mabigat dinadanas mo, pero mayaman ka. You know what, mga kapatid? From the world standard, o yung worldly standard, makikita nyo po dito na sa harapan ng sanlibutan, ang mga taong masisigla, malalakas, mayayaman, sa kanila yung talaga yung mayaman. Pag ikay mapera, kahit sino ka, kahit ano ka pa, yun yung standard ng sanlibutan. Pero sa Lord, mga kapatid, sabi ng Panginoon, you are rich because not just possess or because you are not possessing worldly things, but you are possessing spiritual things. In the mind and in the heart of the Lord Jesus Christ, ang mayaman sa Kanya, hindi yung maraming pera, hindi yung mataas ang pinag-aralan. Ang mayaman sa Kanya, sa kabila ng mga nangyayari sa yung mabigat, ay nagtatapat ka pa rin na naglilingkod sa ating Diyos na buhay. And this richness also acknowledge the faithfulness of God under trial. Sa kabila at sa ilalim ng pinakamatitinding pagsubok, na natili yung kanilang relasyon sa ating Panginoon, at hindi lang yung relasyon ng Lord, mga kapatid, pinanatili nila, pinalago nila ang kanilang pananampalataya sa Lord. See, facing these people, pinipersecute po sila, dinadagdagan araw-araw ang mga pagsubok at problema nila. Pero ganun naman, mga kapatid, sa harapan ng Lord, sige lang, hindi nila alam na yung pala yung nagpapalago sa kanilang mga pananampalataya, yung pala yung nagpapatibay sa kanila, sa kanilang pananampalataya. See, the same thing din sa atin. Sometimes we pray to God, Lord, alisin mo o tanggalin mo ang ganito kabigat na situation ko. But at the back of the mind of the Lord Jesus Christ, though it's not, hindi kayo naalisin. Bakit? Dahil sa ganyang sitwasyon, diyan ka lalakas, diyan ka titibay, diyan ka lalong ahawak sa akin, diyan ka kakabit sa akin. Si mas mahalaga sa Diyos, mga kapatid, na ikaw ay nagtatapat sa lahat ng sitwasyon ng buhay mo. Kesa naman, mga kapatid, sa kabila ng iyong pagyaman o lakas, ay mahiwalay ka naman sa Kanya. Yun yung iniingatan ng Lord na mangyari sa atin. That's why sometimes the Lord our God allowed us to experience problems, suffering, sicknesses, hindi para saktan po tayo, mga kapatid, kundi para lalo tayong manatili sa biyaya, sa pag-ibig, sa pag-asa at pananampalataya sa ating Diyos na buhay. Naintindihan niyo po? See? There is here an inheritance, o yung tinatawag na eternal inheritance from the Lord our God. The back of the mind of the Lord. Sige lang, tiisin mo lang yung bagay na yan. Time will come. Yung suffering na dinadanas mo sa kabilang buhay, tatawanan mo lahat yan. Makikita mo na yan ang magdadala sa iyo sa buhay na walang hanggan. Bakit? Itong kayamanan na iniingatan natin na para sa Diyos, hindi po ito mawawala at di mananakaw kahit kailan. Amen? Yang pananampalataya mo, yung pag-asa mo sa Diyos, hindi yan mawawala, mga kapatid, o hindi yan mawawalan ng kabuluhan. Napakalinaw dito sa sulat na ito. Kung titignan po natin bilang isang tao at i-evaluate natin bilang isang tao, tayo bilang mga mananampalataya, sa totoong buhay, hindi naman din tayo pinagkukulang ng ating Panginoon. Pero minsan nakikita natin na parang kapos ako, parang kulang. No, it's not.
Walang tao rin naman pababayaan ng Lord na nagtatapat po sa Kanya. Tandaan nyo yan. Amen? Ako naniniwala, bagamat dumadaan tayo sa mga mabibigat na pagsubok, mabibigat na problema, hindi pa rin naman tayo hinahayaan ng Diyos na magkulang. Ang gustong makita ng Diyos sa atin ay manatili tayong tapat sa Kanya. Nang sa ganon, habang tayo dumadanas ng ganitong bagay at tayo may pinagpapala pa rin ng Lord, tandaan ninyo, pagdating sa kabilang buhay, mas matindi pong biyaya ang matatanggap po natin doon, mga kapatid. Naintindihan niyo po? Now, let's start. The first one is, I know your suffering. Jesus knows everything. Lagay mo muna dun sa verse, Val? Sa verse 8. Hindi ko nalagay yung verse 8. Basahin ko yung verse 8. Sabi dito, and to the angel of the church of Smyrna write, this thing says the first and the last, who was dead and came to life. So the instruction, or the presentation of the Lord Jesus Christ here from Apostle John, the Lord is the first and the last who was dead and come to life. So ilan yon? The first and the last who was dead and come to life. Siya yung alin? Una't huli. Una't huli. See, just imagine, mga kapatid, itong bagay na ito. Ha? Baka namatay. See? Siya yung una't huli. Nakita ninyo, mga kapatid? Wala ka ibang uunahin kundi ang Diyos. Amen? Nung sinabi niyang siya yung una't huli, may pinakita ng simula at alam na kung ano yung ending. Alam niyo ba po, mga kapatid, ang istorya ng buhay ng tao ay nakasulat na po dito. Mula nung nilikha hanggang sa natapos, alam na po, mga kapatid. Winento na po talaga, mga kapatid. Sa ayot sa gusto mo, dumadaan na lang po tayo dito sa mundong ito. Ngayon, pipili ka kung saan direksyon ka pupunta. Alam na ng Lord ang tatakbuhin ng buhay natin. Yan yung dapat nating maintindihan. Tapos sabi niya, ako yung namatay at ako yung muling nabuhay. See, imagine this. Which was dead and is alive. Actually, ilang bagay ito. The first one, mga kapatid, is that the Lord Jesus Christ proved that death, yung kamatayan, is already conquered. Tapos na yung kamatayan. Yan yung unang kinatatakutan talaga ng tao. O yung ultimate na kinatatakutan ng tao. I mean, marami tayong kinatatakutan. Tama? Minsan natatakot ka maghirap, natatakot ka magkasakit, natatakot ka minsan sa asawa mo, natatakot ka maningil, ang Meralco, marami tayong kinatatakutan. But the ultimate fear na meron talaga tayo, yung kamatayan. See? Bakit? Kasi hindi natin alam ano ba talaga nandun sa kamatayan. At walang patay na nakabalik. Wala talaga. Liban lang sa binuhay ng Panginoon, si Lazarus. Pero namatay pa rin yun. So anong point dito, mga kapatid? That ultimate fear of human being, sinabi ng Lord, na-conquer ko na yun. Kung ano yung pinaka nakakatakot sa buhay natin, tinalo na yun ng ating Panginoon. So kung natatakot ka sa sakit, mas may tinalo pa dyan ng Diyos. Nagets niyo? Kung natatakot kang mawala ng pera, mas may tinalo pa dyan ng Diyos. Kung natatakot ka na hindi ka makapag-asawa dahil 35 ka na, sa mga babae, ba't gandang tawa mo, kapatid? Mas may matindi pa dyan na tinalo na ng ating Panginoon. So, ano pa yung dapat mong katakutan? Wala na. Naintindihan niyo po? Buhay pa ba kayo, mga kapatid? Actually, habang nagpipreach ako, masakit yun dito. Tingin ko, lumikot na naman yung bato ko sa abdo lumikot siya. Sabi ko, stay put ka lang doon sa gilid, wag kang lilikot. Gumalaw. Ayun. Ganun talaga ang buhay. Pero hindi niya ako matatakot. Tapos ito yung maganda, and is alive. Nabuhay na maguli ang Panginoon. Paano niya tinalo? Buhay siya. Bumangon siya na maguli. Ano po yung ibig sabihin nun? Lahat ng umasa sa Kanya may pag-asang totoo. Amen? Lahat ng naglagak ng pananampalataya, matutupad po yan, mga kapatid. Nakukuha niyo po? Kaya nung sinabi niya, I know your works, I know your affliction. See, the Lord Jesus Christ knows everything in us.
So ano yung una natin? Jesus knows our suffering. So yung dinaanan po natin kanina, takbuhin natin yung mga verses. In Psalms 34 verse 18, the Lord is close to the broken hearted. Tandaan niyo po yan, ha? Sino pong broken po dito? Mamaya na yung hearted. Broken lang muna tayo. Magsabing amen. What you? Sino yung broken hearted? Broken na, hearted pa, no? Maraming ganyang mga tao na bibigo, masakit, masyakit. See? Alam nyo kung ano masakit, sabi sa Facebook? Alam nyo kung masakit sa akin? Yung likod ko. Masakit. Broken hearted. Pero sabi ng Lord, pag dumadaan ka sa mabigat na ganyang bagay, malapit sa iyo ang Diyos. Amen? Kaya wag kayong magtatago na, hindi, okay lang ako, Lord. Okay lang yung Lord. Eh, ikaw din mahihirapan. Unang-una, wala naman nakakaalam nun, ikaw lang at ang Diyos. Yung mga tatay, Father's Day ngayon, isa yan sa hindi pinapakita sa atin. Gigising ng umaga, tatrabaho, minsan, gaalaga pa, maraming ginagawa yan. Pero, dahil strong ang personality kasi ng mga tatay, hindi kami minsan nagpapakitang umiiyak. Hindi kami nagpapakita, mga kapatid, na mahina kami. Ang mga babae, medyo expressive sila eh. Kaya, kahit masakit yung kuko, tsukit ng kuko ko, hipan mo, magaling na, di ba? Ganon sila. Konting sinasabi. Yung mga tatay, hindi. Kahit anong dinadanas po niyan, tuloy pa lang din. Sige? Naintindihan niyo po? Kaya, Happy Father's Day. Ngayon, ano po yung punto natin? Ikaw lang naman at ang Diyos. Sabihin mo sa Lord. Ako, umiiyak ako sa Panginoon, mga kapatid. Actually, gusto ko po i-share sa inyo ito. Naiyak ako nung nagpunta po kami sa Cavite. Nung kaibigan ko po si Pastor Roger. Nakakaiyak kasi yung pinuntahan namin. Bakit kanya? Kasi nung nagpunta po kami sa Cavite, mag-a-apply po kami ng school na i-accredit po ng PABATS. Ang PABATS po, ito yung pinakahumahawak na institusyon para ang Bible school ay makredit po. Parang yan yung CHED sa secular. Dahil ito'y sa theological, sila yung humahawak. Hindi ka basta-basta makakapag-apply po doon. Okay? So medyo mabigat. Pinuntahan po namin yung lugar, yung opisina, school po siya, isa siyang institution. Doon po yung office po nila, Philippine Missionary Institution. Nakausap po namin yung presidente. Although kilala ko na po yung presidente, yan yung pinakamataas sa Pilipinas, sa buong Pilipinas. Si Dr. Osorio po. So, siguro mga 58 na siya. Pero habang nag-uusap po kami, marami po siyang pinatotoo sa amin. Doon ako nagulat. Doon ako halos, actually kinikilabutan ako at tumutulo. Hindi ko lang pinapakita tumutulo na yung luha ko, pero namumugto na siya. Sabi niya, alam mo, napakabuti ng Diyos. Sabi niya gano'n. Napakabuti ng Panginoon. Ita mo tong, kasi laki nung laki ng lupa nila. Sabi niya may parte dyan, nasa 2 hektarya. Sa 2 hektaryang yan, may lugar dyan na alam mo yung tipong, anong tawag dito, yung tipong gusto mong i-acquire dahil gagamitin para sa school. Ngayon, pinatituluhan niya po yun, kaya lang, nagkaroon po ng problema. So sabi niya, lapit siya sa Panginoon, iyak siya, pray siya. Tapos, to make the story short, mga kapatid, lumabas po yung title. Kasi matindi pinagdaanan niya. To make the story short, lumabas yung title. Ngayon, during that day, yung DPWH, mga kapatid, kukunin yung lupa, gagawin pong, I don't know kung kalsada eh. Basta may gagawin, binubuldozer na po. Sabi niya, engineer, wag niyong gagalawin yan. Bakit? Amin yan, may titulo kami. Sabi niya gano'n, nasan titulo niyo? Yung araw na yun, mga kapatid, lumabas yung titulo. Sabi niya, ito yung titulo. Lumabas. Kinilabutan kagad ako. Sabi niya, alam mo, ang Diyos, matalino talaga. Hindi mo alam yung pamamaraan niya, napaka-sovereign.
Hindi doon nagtapos yung kwento. Sabi niya, syempre, hinabol pa rin yung nagkadimandahan. Ngayon, mga kapatid, gustong bilhin sa kanya ng mga halagang 5 milyon yata. Kung di ako nagkakamali, sabi niya, bayaran ka na lang 5 milyon. Sabi niya, hindi pwede. Bibigay ko sa inyo yan. I think ang hamon niya yata 11 or 12 million. 11 or 12 million. Sabi niya, bibigay ko mga ganyang presyo, 12 million. Sabi nung kalaban, hindi pwede, magkita tayo sa korte. Nilaban niya ngayon yun. Laban. Nagtagumpay ngayon sila, mga kapatid. Nung nagtagumpay po sila, ang sabi ng korte, kung ito'y bibenta, halimbawa, ang pinakababayaran sa inyo, gusto makuha yan, ay aabutin ng 28 million. 28 million. Nalaman niya yung kalaban. Sabi niya, okay na kami sa 12 million bayaran namin. Sabi ni doktor, hindi pwede. 28 million yan eh. Binibigay ko sa inyo nung nakaraan, ayaw nyo kunin. Naglabas ng court order, 28 million. Tapos kukunin nyo. Hindi na. Hindi tuloy na benta. Ngayon, ginagamit nila, mga kapatid. Ang dami niyang kwento, malulula ka, mga kapatid. Sabi niya, hindi mo maintindihan kung paano kumilos ang Diyos. Sabi niya, sino baga ako para gamitin ng Panginoon? Nag-aaral ako sa Bible School. May pamilya rin siya, pero nagta-taxi driver po siya. Nag-start siya magtrabaho 19. Imaginein mo 19. May pamilya siya, tapos nagba-Bible School siya sa ATS. Yan yung naging kwento niyang isa sa amin. Tapos, may naisakay daw siyang isang pasahero. I think parang may Bible yata sa niya. Tinanong kung Christian siya. Sabi niya, opo, Christian po ako. Sabi niya, ang plano mo, etc. Sabi niya, totoo, nag-aaral ako ngayon sa Bible School ATS. Tapos sabi niya, sige nga, bigyan mo ko detalye, etc., etc., etc. So, na-impress sa kanya dahil may plano siya, magandang niya. Sabing ganon, sabi niya, tutulungan kitang mag-aral. Pero mo, pasahero hindi sila magkakilala. It so happened, mga kapatid, yung pasaherong yun, Kristiyano na nagtatrabaho, may katungkulan. Hindi ko alam kung kay Kuwangko o kay Ramon ang nagtatrabaho eh. Basta sa San Miguel. Doon siya nakakonek. Pero Christian siya. Tinulungan siya. Alam niyo, tuition, mga kapatid, nasa 80,000 during that time. Ang laki. So sabi niya, sige, sagot ko na. Tuwan-tuwa siya, mga kapatid. Now, one time, nung nasa school siya, babang papatawid siya, papasok, nakakita po siya ng isang matandang lalaki. Nung nakakita siya ng matandang lalaki, alam mo yung tipong hindi naman talaga namamalimos, pero nakita niya nahihirapan maglakad. Tinulungan niyang tumawid, tapos sabi niya, kumain na ba ho kayo, tatang? Hindi pa po. Sabi niya, halika, pasok tayo dun sa loob. Doon tayo kumain. Sabi niya, hindi na. Tapos sabi nga ni doktor, wait ka lang dyan, kukuha ako ng pagkain. Kasi ayaw niyang pumasok, baka nahihiya. Dinala niya ngayon ng pagkain. So, nung dinala niya ng pagkain, ayun, kumain, kwentuhan. Sabi niya, huwag kang aalis papasok lang ako, babalikan kita. Tapos, inabutan niya ng konting pera. Hindi niya alam, mga kapatid, wala siyang ka-idea, may nakakakita sa kanya. Then, nung nasa library o nasa pantry yata siya, may lumapit. Sabi niya, yun kasi pangalan Brother June. Sabi niya, anong problema mo sa sa tuition mo? Sabi niya, hindi, okay na po yung tuition ko. Hindi, may good news ako sa iyo, sabi niya gano'n. Yung tuition mo, babayaran na yan. May nag-ano. Sabi, magkano ba yun? Nasa 80,000. Sabi niya gano'n, hindi, meron na sumagot sa akin. Ayaw niya na pabayaran. Sabi niya, hindi pwede kasi may nagbigay na eh. Ang gawin mo, ibayad mo yung, kunin mo tong pera na ito. So, may nagbayad, di ba? Nagbayad yung bata ni Kuwangko yata. Binayaran siya ng tuition, may nagbigay pa ng pera sa kanyang 80,000. Nalulula ako sa kwento, mga kapatid. Sabi niya, yung maliit na ginawa kong bagay sa matanda, hindi ko alam. Malaking bagay pala sa Diyos yun. Binayaran na yung tuition niya, nagkapera pa siya, mga kapatid. Iyak siya sa Panginoon. See, akala mo minsan na pinapabayaan ka ng Diyos, nabubroke ka,
nabo-broken hearted tayo. Pero dinadala lang tayo ng Diyos sa mga sitwasyon na mabigat, pero gusto ng Lord na magtiwala ka pa rin po sa Kanya. Naiintindihan niyo po? Nakukuha niyo po? Actually, ang dami niyang kwento. Hindi ko na pagkikwento. Sa susunod ko na lang ikikwento. Pero ang mahalaga po doon, mga kapatid, kung ang Diyos niya na pinaglilingkuran ay ganong katapat sa Kanya, ganon din katapat sa atin dahil iisa lang din po ang pinaglilingkuran natin Diyos. Jesus knows our suffering. Ano sabi ni Pedro, mga kapatid? 5:7, 1 Peter, cast all your anxiety. Cast all your anxiety, yung inyong pag-aalala, kagulumihanan, on Him because He cares for you. Mas nag-aalala siya sa inyo. Mas iniisip ka ng Lord. Hindi mo alam, natutulog ka, iniisip ka ng Lord. Paggising mo, iniisip ka ng Lord. Nakasakay ka, iniisip ka ng Lord. Inaalala ka ng Diyos araw-araw, maya-maya. Amen? Kung iniisip mo lang minsan ang trabaho mo, higit doon ang iniisip ng Diyos. Hindi mo nakikita at di mo alam ang kayang gawin ng Diyos. Ang gusto ng Panginoon, magtiwala ka sa Kanya. Nakukuha niyo po? See? Bakit? God is not unaware of our trials. See? Hindi siya nagbabaliwala. Hindi sa Kanya yung tipong wala lang. Alam ng Lord bawat pinagdadaanan natin. See? Kaya dito sa pagkakataong ito, mga kapatid, makikita nyo kagad na kahit ganon yung pinagdadaanan ng Smyrna, ang ating Panginoon ay kasama pa rin nila, mga kapatid. See? Walang nagtapat sa Panginoon na pinabayaan ng ating Diyos na buhay. Amen? Number 2. Number 2 tayo. True riches are spiritual, not material. Ito yung sinasabi natin sa verse 9. Sabi di ba sa verse 9, you are rich. Through material, though materially, I mean, we are poor, nakakadanas tayo ng minsan isipin, pero at least, sa pagkakataong yan, hindi tayo humihiwalay sa kalooban ng ating Panginoon. Bakit? Kasi ang yaman sa Lord, mga kapatid, ay hindi nakikita sa taas o antas ng pinag-aralan natin, sa dami ng alahas na nakalagay sa leeg mo, sa dami ng pera, sa maleta mo. Hindi po doon, mga kapatid, na kikita. Ang kayamanan, makikita po yan sa mga mananampalataya na kahit na ano ang nangyayari ay nagpipersevere ka pa rin, dumidiretso ka pa rin. Kahit may mga hadlang sa buhay mo, may mga hadlang sa paglilingkod, nilalampasan mo yon. It's either binabasag mo, it's either tinatalunan mo, basta ang mahalaga sa iyo, makapagpatuloy hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Amen? Ito sabi ni Santiago sa chapter 2 verse 5, has not God chosen those who are poor in the eyes of the world to be rich in faith? See? Hindi aksidenteng inalaw ng Diyos na nandito tayo sa kalagayang ito. Imagine this, kung ikay pinanganak sa mga royal family, magpipray ka ba ng ulam? Magpipray ka ba ng edukasyon? Saan mo kukunin ng pantuition? Magpipray ka ba ng doktor na bigyan kang the best dahil may sakit ka? Hindi, kasi kaya lahat yung bigyan. Hindi ko sinasabing masama ang Diyos sa kanila. Pero sa atin, dahil nilagay tayo sa ganyan, alam ng Lord na sa ganyang pamamaraan, sa ganyang dadaanan mo, diyan ka magtatapat. Amen? Kaya pinili tayo ng ating Panginoon dahil sa mata ng sanlibutan, yun yung pamantayan. Pero sa mata ng Diyos, ang mga mayayaman sa pananampalataya, yan yung tunay na mayaman sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Kaya tignan mo yung katabi mong yan, mayaman yan. Amen? Mayaman yan sa pananampalataya. Ito pang maganda sa kayamanan ng pananampalataya, hindi nauutang. Amen? Yung pera, nauutang ba yun eh? Mai-scam ka pa doon. Minsan, di ka pa babayaran, mabubudol ka pa. Ang kaaway, tinatarget yung kayamanan ng pera. Pero yung kayamanan ng pananampalataya, walang magnanakaw niyan. Tama? Ano naman nakawin sa iyo yan? O kaya, utangin sa iyo yan. Pautang naman pananampalataya.
Tapos ikaw naman, sige, tutubuan na lang kita. Walang ganon. Sasabihin sa iyo, di, kaya mo magpalago niyan. Ano ba pinagdadaanan mo? Mabigat pinagdadaanan ko. Ang kailangan mo magtiwala sa ating Panginoon. Amen? See? Etong mga taong ito, hindi simple ang kanilang pinagdadaanan. That's why, sabi ng Matthew chapter 6 to 19 to 20, store up yourselves treasure in heaven. Treasures in heaven. See? Um, Dito sa sanlibutan, pwede pang madali yan. Pwede masikwat yan, malagay sa maleta. Yung kayamanan mo sa langit. Naintindihan ninyo? Walang kayang sumikwat doon. Wala. Nakabantay doon, anghel. Tatagpasin yung kamay ng magnanakaw doon, mga kapatid. Buhay pa ba kayo? Walang pwedeng manguha doon. See? Kaya kung ako sa inyo, tayong lahat, mag-ipon tayo lagi ng kayamanan doon sa langit. Yan yung pinakamagandang kayamanan. Second, mga kapatid, imagine ninyo. Ito naglalaro sa isipan ko. Ang langit ay napakayamang lugar na. Tama? Kasi ang description ng langit, kung nakita po ito, ginto, mahalagang diamante. Kung yung mga yun ay kayamanan na sa atin, bakit pinapaipon ka pa ng kayamanan? May kayamanan na doon. Nakuha niyo yung logic? May kayamanan eh. Ba't pinapaipon ka kayamanan? Sa Panginoon, hindi ang kayamanan ng sanlibutan ang pamantayan ng kayamanan. Ang kayamanan ng Panginoon para sa atin ay yung pagtatapat mo sa Kanya. At sa kahit na anong mga panahon na pinagdadaanan mo, tinitreasure mo pa rin ang pananampalataya mo sa Kanya. Yaan, mga kapatid, ang kayamanan sa langit. Naiintindihan niyo po? See? Poverty does not equal with spiritual failures. Actually, sa 2 Corinthians chapter 6 verse 10, have nothing and yet possessing everything. Have nothing yet possessing everything. Ngayon wala ka. Pero sa kabila ng pinagdadaanan mo, ito ka. Naglilingkod ka pa rin sa ating Panginoon. Maraming marahil sa atin dito, hinahatak ng ganitong bagay, hinahatak ng ganyang bagay. But you choose the Lord Jesus Christ this morning. You choose the Lord Jesus Christ this day. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon. You possess everything. Because choosing the Lord Jesus Christ, you are choosing everything. Dahil sa Lord ang lahat ng yan, mga kapatid. Nakukuha niyo po? Praise the Lord. Praise the Lord. See? God's measure of wealth, hindi kagaya sa sanlibutan. Ang poverty, mga kapatid, na meron tayo dito, hindi yan ibig sabihin na nagpe-fail ka. Minsan, inaalaw tayo ng Lord na dumanas ng ganyan, pero hindi ibig sabihin failure ang faith mo. No, it's not. Minsan yan yung gagamitin natin para tungtungan, para mas lalo pang yumaman yung ating mga pananampalataya. Yung sakit natin, hindi ibig sabihin pinaparusahan ka ng Diyos. Yung kawalan natin minsan ng finances, hindi ibig sabihin na naghihirap ka. Hindi yan ang ibig sabihin ng failure, mga kapatid, spiritual. In fact, yan minsan ang nagiging motivation natin para mas lalo tayong humawak, humapit at tumungtong sa ating pong mga pananampalataya sa ating Diyos na buhay. See? Ang ating Panginoon, ito ang minimeasure niya. Your faithfulness, our character as a Christian, tinitingnan niya kung tipong, di ba dati, pag nawawalan tayo, kaya dumadaan, maiinit ng ulo, nai-stress, yung behavior natin di lumalagaw. Pero ngayon, mga kapatid, sinasabi mo, all is well. Okay lang yan, Lord. Di ba? All is well. Alam niyo ba awit yun, mga kapatid? All is well. Nabasa ko yung pinost ko sa Facebook ko. Malalim ang istorya nun. Yung nag-compose po nun, mga kapatid, yung asawa niya at mga anak, nakasakay po ng barko, tumawid yung barko sa dagat, lumubog po yung barko, patay po silang lahat. Kung hindi ako nagkakamali, hindi ko matandaan kung buhay yung asawa. But to make the story short, mga kapatid, ang bigat nung kanyang dinanas. Kaya yung pinakakanta nun, nagsimula talaga sa dagat Nagsimula sa seas. Kapag dumaluhong na, umangat na ang malakas na alon, wala kang magagawa pag inalaw ng Lord ang mabigat na bagay. Pero sabi niya, all is well pa rin.
It is well pa rin, Lord. Actually, it is well yun eh. Okay lang yun, Panginoon. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Amen? Huwag tayong bibitiw sa mga biyaya. Yung iba sa inyo, na yung mga nag-aals, na wala yung nag-aals natin. Yung iba nakapasa, yung iba hindi nakapasa. See? May plano ang Diyos, ba't hindi ka nakaganyan? It's either baka may pagkukulang ka, o baka hindi mo sineryoso, o baka inalaw ng Lord para lalo kang kumapit at magtiwala sa Kanya. Basta ang mahalaga dito, mga kapatid, lagi po tayong manampalataya sa ating Diyos na buhay. See? Our relationship with God is more important than any blessings that the world offers to us. Yan ang tandaan po natin, mga kapatid. See? Ang Smyrna, makikita nyo po na para bagang, o hindi para bagang, kundi mahirap talaga when it comes to worldly wealth. Mahirap talaga sila. Pero sa harapan ng ating Panginoon, sila naman ang mayaman when it comes to heavenly wealth. Church, konti lang mga kapatid ang pagsubok dito. Maniwala po kayo, matatapos din ang mga bagay na ito. Marami sa mga Kristiyano ngayon, malamang you feel so very unsuccessful dahil madalas kinukumpara natin ang ating sitwasyon sa iba, kinukumpara natin mga kapatid yung sitwasyon natin sa mga mayayaman, sa mga ganitong tao. Hindi ganyan mga kapatid. Actually, hindi tayo sa kumparahan sa mundong ito. Ang tunay na yaman mga kapatid, hindi doon sinusukat. Tingnan mo nga silang mas nakakaawa pag wala silang Diyos eh. See? Ang buhay nun magulo, ang isipan nun magulo. One time, yung isang co-teacher ko, nag-uusap kami. Sabi ko, actually, ang topic namin, mga kapatid, yung congressman ng, si Saldi ko. Sabi ko, ang daming pera ng taong yun, no? Pero, paano kaya natutulog yun? Ang mga anak niya, paano nag-aaral? Nasaan siya ngayon? See? Ang dami niyang mga pera. Imagine niyo yung mga taong ito, paano sila nabubuhay? May mga taong mayayaman, mga kapatid, dahil sa sama ng ginawa, wala na sila mapaglugaran sa kanilang sarili. Minsan naiingit tayo, sana ako ganun, sana marami akong pera, sana, di ba? Hindi. Mas hangarin mo na lalo kang tumibay sa last days. Mas hangarin mo na doon sa langit makarating po tayo. Yan ang pinaka-importante. Naintindihan niyo po? Diyan ba kayo? Pangatlo, huwag kang matakot. Huwag kang matakot sa mga hinaharap na mga pagsubok. In verse 10, do not be afraid of what you are about to suffer. Do not be afraid. Huwag kang matakot sa lahat ng iyong mga pinagdadaan ng mabibigat. So, here, the Lord Jesus Christ, hindi po siya nangako na mawawala yung suffering. That suffering will disappear. Hindi ganon ang pangako ng Lord. In fact, mga kapatid, ang pangako niya, nag-command siya ng tapang na harapin ito. Hindi niya sinabing, okay, ang bigat ng dinadaanan ninyo, Smyrna, naaawa ko sa inyo. Tatanggalin ko na yan. Papatayin ko lahat ng mga nagbibigay sa inyo ng affliction. Aalisin ko sila. No, it's not. Hindi ganon. Ang pangako ng Lord sa kanila, mga kapatid, huwag kang matakot. See? Huwag kang matakot. Akong bahala sa iyo. Anong ikakaba mo sa mundong ito, mga kapatid, kung kasama mo ang Diyos? Anong ikakatakot natin sa mundong ito kung kasama natin ang Panginoon? Yun yung nilalagay ng Lord sa isipan natin. See? May sakit ka ngayon. Anong ikakatakot mo? Meron kang pinagdadaanan sa emotions, meron kang pinagdadaanan sa finances. Anong kinatatakot mo sa pwedeng mangyari sa iyo? Dito sa mundong ito, ang pangako ng Lord, mga kapatid, wag kang matakot. Yan ang biyayang bibigay sa atin ng Lord. Bagkos, ang gusto ng Lord sa atin, maging matapang po tayo at magtiwala tayo sa pangako ng ating Panginoon. Isaiah chapter 41 verse 10, do not fear, sabi ng Bible, for I am with you. That's the promise of God. Bakit ako matatakot? Kasama ko ang Diyos. See, yan yung unang dapat burahin natin sa mga puso't isipan natin, yung katagang na yan, yung takot na yan. Ito'y sinabi ng Lord, baka matakot, kasama mo ako. Amen? Nung nakita ni David, si Goliath, nakita ng kanyang mga kasama, si Goliath. Pero si David, nung nakita si Goliath,
Hindi niya nakita si Goliath. Nakita niya yung laki ng Diyos na kasama niya. Amen? Yun yung problema sa atin. Pag nakikita natin ang kalaban, pag nakikita natin yung sakit, pag nakikita natin yung kawalan o kakapusan, natatakot tayo. Hindi ganon si David. Pag nakikita niya yung mga ganyang bagay, mas nakikita niya lagi na mas malaki ang Diyos, mas makapangyarihan ang Diyos, mas dakila ang Diyos na kasama niya. For I am with you. Ang daming biyayang binigay sa atin ng Lord kahit wala pa tayo sa Kanya o kahit nagsisimula pa lang tayo sa Kanya. Paano pa kaya ngayon kung nagpapatuloy ka at nagpapatuloy kang matapat sa ating Panginoon, eh di mas higit yung kaya niyang gawin at kaya niyang patunayan sa atin. Tandaan mo ito, huwag kang matakot, kasama mo ako, sabi ng ating Panginoon. John 16:33, in this world, you will have tribulation, but take heart. Sabi sa King James, be of good cheer. I have overcome the world. I have overcome the world. In this world, ye shall have tribulations. It's not a simple problem. It's not a simple suffering. Tribulation talaga. Gigipitin ka, pahihirapan tayo like what it's Smyrna experienced before. Kung sila'y inalaw ng Lord, hindi malayong pwede rin mangyari sa atin. But this is the good news from the Lord Jesus Christ. Take heart. Be of good cheer. I have overcome the world. Tibayan mo ang dibdib mo. Tibayan mo ang puso mo. Magalak ka. Magdiwang ka. May tagumpay na binigay na ang Diyos na kinaya niya ang lahat ng mga pinagdadaanan mo. Amen? See? Hindi ordinaryong pinag-uusapan nating iglesia. Mabigat ang dinadanas nila. Literally. Walang ganito. Walang aircon. Walang tiles. Wala silang microphone. Nagpe-fellowship sila misa sa mga liblib. See? Kung merong mabibigat na pinagdadaanan, malamang sila na kung ikukumpara sa atin. Pero itong salitang ito, sinabi sa kanila ni John, huwag kayong matakot, kasama natin ng Lord, magdiwang kayo, maging magalak kayo. Oh God, yan yung dapat nating tandaan. Ano sabi ni Joshua? Be strong and courageous. Be courageous. Be strong. Pakatibay ka. Amen? Magpakatatag ka. Walang ibang magpapakatibay din sa iyo, mga kapatid, kung hindi ikaw din sa sarili mo. Amen? Walang ibang magpapalago rin ng pananampalataya kung hindi mo tutulungan ang sarili mo. Yan ang labanan sa last days. Oo, may pag-asa tayo mula sa Panginoon, but God is waiting on also on us. Tinitingnan din tayo ng Lord kasi maraming encouragement sa Panginoon. Tuloy ka lang. Maraming encouragement sa Lord. Tuloy ka lang. Pero tibayan mo dibdib mo, magpakatibay ka. Church, tandaan po ninyo. Lahat ng mga kapitan ng barko, mga kapatid, alam nila ang dagat malalim. Alam nila may susuungin silang malakas na alon. Hindi nila pwedeng sabihin na sana tanggalin yung alon, sana mawala yung lakas ng ulan. Hindi. Sinusuong pa rin nila yon, mga kapatid, kahit ang buhay nila'y katapat. May mga dala-dala silang mga responsibilidad sa buhay. Higit sa lahat, malaki sahod po nila, mga kapatid. Kung sila nagagawa nila yon, I don't know their reasons. Ganon din sa atin, hindi aalisin ng Lord ang malakas na dagat o ang malalim na dagat sa lalakbayin natin. Hindi yan aalisin ng ating Panginoon. Ang hinahanap lang ng Lord, kung di diretso ka, pag nakakita ka ng malakas na alon o malakas na ulan, anong diskarte ang gagawin mo? Magpakatibay ka, kapatid. Amen? Magpakatatag ka. Trials are everywhere. Tandaan niyo po yan, mga kapatid. See? Courage comes from God's presence. Tandaan niyo, courage comes from God's presence, not from the absence of trouble. Yan ang totoo. Hindi porket wala ng trouble, matapang ka na. Hindi. Parang sa amin, siya matapang dito. Lumabas siya sa matapang. Dalawa na tayo. Kung matapang ka, labanan mo yung mas matapang. Doon ka malalaman. Hindi aalisin talaga yung mga yan. Pero diyan lalabas naman ang tapang mo. Amen? Naglalaro din po ako ng basketball nung kabataan ko. Naglalaro ako. Hindi, mas gusto kong kalaban yung malalakas sa amin. Yung mga mas magagaling.
Pag ganun yung kalaban kasi, lumalabas yung laro mo daw eh. Pero pag mga kalaban mo, mga unano, mga ano yun, mga lato. Wala, maglalaro lang eh. Kekengkuyin mo lang yun eh. Pero pag seryosohan na, mga kapatid. Diba? Eh dati bumupusta pa eh. Pag pusta lang yan, ice tubig, medyo hindi gano. Pero pag coke na ang pusta, medyo matindi na yon. Ibig sabihin, alam mo to, walang gana pag ang kalaban mo, mas mahina sa iyo eh. Tama? Walang gana, kahit nga minsan kabatch mo yung kalaban mo eh. Pero pag nakita mong mas malaki, aba teka, ibang klase ito ah. Lalabas lahat ng pinakatinatago mo. Yan yung sinasabi dito. Wag kang matuwa dahil ang tinalo mo mga kapatid na pagsubok, gagaganito. Amen? Buhay pa kayo? Minsan pagsubok nyo lang, antok sa preaching, hindi nyo pa mapanalunan. Iba, nakaganon na. Iba, tutulog na. Naintindihan kita. Pero sana magtagumpay ka na dyan. See? Not from the absence of trouble. Kaya tayo bilang mga mananampalataya, wag mo hangarin, Lord, alisin mo po problema. Ang ipanalangin mo, Lord, pagtibayin niyo po ako sa mga trouble na dinadanas ko. Because suffering is not always a sign of God's displeasure. See? Suffering is not always a sign of God's displeasure. Ang suffering, minsan baliktad pa nga yan eh. Si Job nakaranas ng ganyang bagay. Hinayaan siya ng Panginoon. See? Mula doon sa pagkamatay ng kanyang nawala muna yung kanyang mga ari-arian. Hanggang sa namatay lahat ng anak niya. Hanggang sa nagkasakit po siya. Sinong tatapat sa ganong klaseng pagsubok? Kung iisipin mo yun, yung nawala palang mga anak mo, 10, ubos, malaki ng question yon sa Panginoon. Malaki na ang tanong mo nun sa Lord. Ba't ganun, Lord? Ba't ganun, Panginoon? Bakit hindi yung anak na lang ng kapitbahay namin? Bakit hindi yung anak na nagbibidyo okay sa amin? Bakit ito pang anak ko? See? Ang hirap. Ang hirap. Tapos hindi pa natuwa ang demonyo. Sabi niya, Lord, isa pa. Ano yun? Una pala, yung ari-arian niya. Kasi anak, sabi niya, isa pa Lord. Pangatlo, ano yun? Sakit. Bigyan ko siya sakit. Sabi ng Lord, okay. Basta wag mo siyang papatayin. Mauuna ka sa kanya pag pinatay mo siya. Pero mo, yung sakit niya, mga kapatid, hindi ordinaryo po yun, ha? Nagtutubig na sakit. Parang boils kasi yun, eh. Actually, masakit na siya. Paano kayo hihiga? Tatama. Ang hirap, ang hirap. Uupo. Lahat meron, eh. Tapos, mabaho. Hindi siya malapitan ng asawa niya. Hindi siya makaligo. Kada kilos niya, mga kapatid. Imagine mo yun. Ikaw nga lang, masakit ngipin mo, eh. Hindi ka na Minsan masakit lang balakang mo, mga kapatid, di ka makakilos eh. Minsan may gout ka lang, hirap ka na makakilos eh. Yung pa kaya, ganoong bagay. Pero sabi ng Lord, okay lang. Eh nakita ng Panginoon, diyan siya magtatapat sa akin. So the same application sa atin. The same application sa Smyrna. Nakita niyo yung pattern ng ating Panginoon? Kaya sa mga sufferings na dinadanas po natin, hindi nangangahulugan na ang Diyos ay hindi natutuwa. In fact, may mga panahon, mga kapatid, sa pagsubok na yan, nakikita ng Diyos, nagiging matibay ka. Nagiging matatag ka. Kasi mas mahalaga sa Diyos, alam nyo kung ano? Yung makapagpatuloy ka hanggang sa kapagbabalik niya, hanggang sa kamatayan mo. Yun yung mas mahalaga sa Lord. In fact, mga kapatid, itong buhay na ito, mawawala ito isang araw eh. Amen? Lalo na yung mga umiidad dyan na senior na, malapit-lapit. Pasensya na po, mga kapatid. Pero kung aalaw ng Lord, mas bata kaming mauuna. Totoo yun. Wala namang edad. See? Ang point dito, dinesign talaga ito na mawala. Dinesign talaga ito na mahirapan. Eh di yun naman pala eh. Eh bakit hindi tayo magtiwala sa Lord na alam na natin ang ending nito? Eh di ilagak mo na yung buhay mo sa Panginoon. Dahil sabi ng Bible, papalitan niya yan pagdating ng araw. Glorified body ang bibigay ng Lord. Wala ng luha, wala ng pasakit. Yan ang biyaya ng Lord na antayin natin at mangyayari po yan pagdating po ng araw. Do not be afraid, sabi ng Bible. There were future trials sa buhay natin, pero wag kang matakot. Courage that comes from God, not from the absence of trouble. And in fact, mga kapatid, suffering is not always a sign of God's displeasure. See? God's highest purpose is not always comfort. Tandaan niyo po yan. Hindi laging comfort, mga kapatid. Ang highest purpose ng ating Panginoon, alam mo yung conformity sa ating Panginoon. Sabi ng
Romans chapter 12, to be conformed to the image of His Son. Maging kagaya tayo, maging katulad tayo sa kung ano man ang ating Panginoon. Ano dinanas ng Lord? Yung pagdanas niya ng kanyang suffering, yun yung nagpatibay sa kanya, mga kapatid. So the same application sa atin din bilang mga mananampalataya. Hindi yung comfort lang ibibigay sa atin at okay na. In fact, maraming mga Kristiyano nahulog dahil sa comfort. Amen? Pero nung tayo ay dumanas, lalo tayong nagpipray. Lalo tayong lumalapit sa Panginoon. See? Ang cross ay, the cross comes before the crown. Ang cross, mga kapatid, sa Panginoon, dinanas na muna bago siya kinurunahan. Kahit nga doon, mga kapatid, sa literal na koronang tinik, binigay sa kanya, nakapako na siya sa krus. We don't know exactly. But here, sabi ng Bible, dumaan muna siya sa matinding suffering nung bago niya nakuha ang tagumpay. See? Kailan siya nabuhay na maguli? Pagtapos niyang mamatay. See, meron munang death bago yung resurrection. Merong papatayin sa iyo, Lord, bago ka baguhin ng ating Panginoon. Amen? Merong pagdadaan ng matindi para ka maging matagumpay. Dahil lahat ng tagumpay, mga kapatid, nagsisimula. Saan? Sa labanan. Walang tagumpay na walang labanan muna. Amen? I don't know your labanan. Hindi ko alam. Pero tandaan mo, yan simula ng iyo ng tagumpay. Amen? Number 4, be faithful even unto death. Be faithful even unto death. Sabi ng Bible, verse 10, and I will give you a crown of life. This is the heart of the message, mga kapatid, dito po sa pinag-aaralan natin because the Lord Jesus Christ calls every believers, tandaan ninyo, to be loyal regardless of what will be the cost of our life, of our service. You have to be faithful sa ating Panginoon. You have to be loyal sa ating Panginoon. Matthew chapter 24, verse 13. The one who stands firm to the end will be saved. He that endures unto the end, the same will be saved. Siyang mananatili hanggang sa wakas. Siyang makapagpapatuloy hanggang sa wakas. Siya yung maliligtas. Amen. That's why be faithful unto the end. 2 Timothy 2:12, if we endure, we also reign with Him, sabi ng Bible. Kung ikay nagtiis, kung ikay nagtiyaga sa gitna ng mabibigat na dinadanas mo, sabi ng Biblia, maghahari tayong kasama ng ating Panginoon. James chapter 1 verse 12, blessed is the one who persevere under trials. Blessed is the man na dumadanas ng mga temptation dahil pagdating nung araw, mga kapatid, meron siyang putong ng buhay. May corona siya, mga kapatid. Hindi corona ni Saint Peter, corona, mga kapatid, ni Jesucristo na ating Diyos na tagapagligtas. Amen. Yun yung biyaya ng Lord sa atin because faithfulness matters more than the comfort and popularity that we have. Ang labanang ito, mga kapatid, hindi pagalingan, pasikatan, hindi. Patapatan ito hanggang sa huli. Ano sabi ng Bible? At iba, lagay mo uli sa verse 10. Ano sabi sa verse 10? Yung buo. Tingnan nyo maigi, ha? May binanggit po dyan. Do not fear, sabi ng Bible, of those things which are about to suffer. Indeed, the devil is about to throw some of you into prison, that you may be tested, and you will have tribulation 10 days. Listen, 10 days. Be faithful until death, and I will give you a crown of life. The word 10 days, sinhighlight po dyan. Actually, mga kapatid, many scholars study this. What is that 10 days? Hindi nila alam kung ito'y literal ba o ito'y symbolical. But giving the interpretation, mga kapatid, pwedeng symbolical, pwedeng literal. Lagay muna natin sa literal. Ano po sabi ng Bible? 10 days. It might be inalaw ng Lord na merong 10 araw, 10-day period of time, na talagang dumanas sila ng suffering. See? Ano ibig sabihin po nun? Sinabi na ng Lord, 10 araw lang yan, anak. 10 araw lang yan. Tiisin mo na. Di ba mas maganda yung ganon? 10 araw lang yan. Meron ng target date. Titiisin mo lang yan. Pagtapos niya, may biyaya na kagad.
Alam na ng Lord kung ano ang mangyayari. The same thing din sa atin. Ano sinasabi ng Lord? There is a limited period lang sa ating mga pagsubok. Church, hindi to habang buhay. Naintindihan ninyo? Hindi habang buhay na dadanasin natin ang pasakit. Meron lang limited period dyan. Kaya, magtatapos ang lahat ng ito. Yun yung pinakamasarap na bagay. Amen? Anong dinadanas mo? Matatapos din yan. Kung ang pelikula nga ni FPJ, natatapos eh. Diba? Lahat ng pinakamagaling magsalita, natapos. Pagsubok mo, matatapos din po yan. Another thing, mga kapatid, if this symbolical, sabi ng Bible, when it comes to 10 days, yung number 10, it speaks of completeness. Not just a completeness, mga kapatid, but control. Ibig sabihin, diyan ka gagawing matibay ng Diyos. Daanin mo lang yan. Daanan mo lang yan. Bago ka graduate, may 4-year course kang sinasabi. Depende yon. Kung halimbawa, doktor ka, mga 6, mga 10, depende. Kung abogado ka, mga ganun din. See? Meron lang talagang hangganan. Kukumpletuhin mo lang yung bagay na yon. Anong punto number 1? Your suffering has boundaries. Your suffering has limitations. May katapusan lahat ng bagay yan. Tandaan ninyo ang kaaway, hindi po siya sovereign. Hindi niya alam lahat ng bagay. Kaya si Lord nagdetermina na ng limit sa atin. Ganyan lang. Ano sabi ng Lord kay Satanas? Pwede mong galawin ang katawan ni Job. Pero, makita ninyo? Pero, wag mong papatayin, wag mong kukunin ang kanyang buhay. Nakita ninyo? Ang ganyan ka lang, sabi ng Lord, wag mong pakialaman yun. Hindi niyo ba naiisip, mga kapatid? Pwedeng mangyari sa atin ang mas mabibigat na nangyayari sa atin ngayon. Pero sabi ng Lord sa kaaway, ganyan lang. Aating yan bukas, wag mong bibigyan ng sakit. Amen? Pwede mo yung hindi pakainin ngayong gabi. Pwede yan mapagod ngayong araw na ito. Pagurin mo lang. Pero wag bibigyan ng sakit yan, aating yan bukas. Umatin ba? Napagod. Sakit ng katawan ko, patay. Minsan, hindi nakaaway problema, ikaw na eh. Pero sabi ng Lord, ganyan lang mamaya maglalaba pa yan pagtapos ng preaching. Kaya makatulog yan, nagpapahinga yan eh. Amen? Ang ganyan lang. Nakikita niyo ba yung problema minsan? Hindi ka naman sinasagad eh. Siya sabi ng Lord, ang ganyan lang, wag mong. Ay, mali yan. Kakatayin niya ng Lord, mga kapatid. Basta sabi ng Panginoon, ito lang yung limitasyon mo Hanggang dito ka lang. Kaya lahat ng mga trials sa atin, bilang mga mananampalataya, limited lang. Yung pain mo, panghabang buhay ba? No, may deadline yan. Umiikot ang gulong ng buhay. Di ba sabi ng awit, ang buhay ay parang gulong, ang buhay ay parang awit. Ano yung awit? May simula, may kawakasan. Alam niyo ba awit na pinakamahaba lang na naitala? Pinakamahaba? Kulang-kulang 10 minuto lang, mga kapatid. Alam niyo kung anong kanta? Alam yan ang mga matatanda. Alam niyo kung anong kanta? Hey Jude. Hodas pa. Tingnan mo yung dulo nun. Na. Paulit-ulit lang yun eh. Ang haba. Yan lang yung naitalang pinakamahaba. Kung ako nagkakamali. Wala na. See? Kung yun ang pinakamahaba, natapos na eh. Yung kayang pinagdadaanan mo hindi tatapusin ng Lord. Matatapos din yan. Sabi mo sa katabi mo, matatapos ka rin. Ay, matatapos ka rin. Matatapos din yan. Yung isa nagmamadali, tatapos ka rin. Mukhang galit ka sa katabi mo. Matatapos din yan, kapatid. Amen? Ang persecution, problema sa finances, ang kasamaan, lahat yan, mga kapatid, isa lang ang magpawalang hanggan. Ang Diyos na buhay, mga kapatid. See? And in verse 11, the one who is victorious will not be hurt.
at all by the second death. Sabi ng Bible, physical death is not the final reality for those who belong to the Lord Jesus Christ. Kung kunin man tayo ng ating Panginoon, hindi yun yung hangganan natin. Ang sabi ng Lord, I am the resurrection, I am the life. John chapter 11, verse 25 to 16. Hindi man tayo abutin ng rapture, mga kapatid. Kunin man tayo ng Lord na mas maaga, bubuhayin tayo ng ating Panginoon pagdating ng araw. Sabi ni Paul, 8:39 to 38, nothing can separate us from the love of the Lord Jesus Christ. See? Nakikita niyo itong mga talatang ito encouragement po sa atin. Kahit na anong bigat, huwag mong hayaan na mapaghiwalay ka niyan sa Panginoon. No, it's not. Wala daw makapaghihiwalay sa atin, sa ating Diyos na buhay. 1 Corinthians, mula dyan sa chapter 15, 54 to 57, there has been swallowed up victory. Sabi ng Lord, napagtagumpayan ko na, nasa ng iyong tibo, nasa ng iyong pangilo kamatayan. Sabi ng Panginoon, nung siya'y nabuhay na magbuli, tinapos niya na lahat ng bagay na yan, mga kapatid. So, papaano pa? Ano pa ang kwento sa Smyrna Church sa kanilang napakabigat na pinagdadaanan? Sabi ng Lord sa kanila, kasama niyo ako. Hindi ko kayo pababayaan at di ko kayo kailanman pinabayaan. See? Ano yung pinagdadaanan ninyo? Sige lang, alam ko yan. Gusto ko lang kayong matibay. In application with our Christian living in these last days. I know some of us or many of us getting demotivated na, mga kapatid. Yung iba, mga kapatid, unencouraged na tayo. Nahihirapan tayo. Yung iba nalulungkot, yung iba talaga, wag. Remember this thing. Remember this church. Etong church na ito, mga kapatid, kung sila lang, maraming sa kanilang gumiba, but receiving the message from the Lord Jesus Christ through Apostle John, nakita nila, hindi, may Diyos tayo. Hindi tayo iniwan ng ating Panginoon. Hindi tayo pinabayaan ng ating Panginoon. Ano sabi niya sa last part? Jesus promised, I will give you crown of life. Crown of life. Alam niyo ba ibig sabihin dito ng crown of life? Ang Greek word dito, pag ititrace po ninyo, galing po ang Greek word na ito dun sa isang atleta na binigyan ng parangal. Sa athlete na binigyan ng parangal. Alam niyo po kasi ang Smyrna during that time, mga kapatid, ang mga tao po dito ay mga competitors when it comes to sports. Mga athletic competitions, lagi silang sumasali. Kaya yung idea na binigay sa kanila ng ating Panginoon, nandun din sa kanilang mga pamumuhay, sa kanilang mga pagkilos. So pag-i-imaginein mo yung bagay na ito. Sabi ng Panginoon sa kanila, ang Roma, under kayo ng Roma, di ba? Binibigyan nila kayo ng honor, pero temporary lang yan. Oo, para kayong mga atleta, pag nanalo kayo, may parangal kayo, may reward kayo. Oo, binibigay nila yan. Pero lahat ng yan, sabi niya, kagaya ng corona, pag kayo nanalo sa isang labanan, lahat yan temporary lang. See? From the athlete's perspective, yan yung hinahabol. Nag-tripit sila Jordan una, nag-tripit uli ng pangalawa. Ngayon, nag-champion ng New York Knicks sa basketball, tuwan-tuwa po sila for how many years? Si Ronaldo, nagcha-champion doon sa football, mga kapatid. Lahat ng yan dito lang. Pero bago pa dumating ang mga tao ito, mga kapatid, marami nang nauna sa kanila. Sila Pelye, nauna na. Sila Magic Johnson, nauna na. Any sports, bago pa dumating ang mga magagaling na mga racers, minsan nanonood kami ni Amen, sa Formula 1, nauna na dyan sila Alonso, nauna na dyan sila Schumacher, marami na mga nagtagumpay na mga athletes. Kahit sa larangan, mga kapatid ng alimpa, ng tennis ngayon, namamayagpag si Iyala. Pero bago pa dumating si Iyala, mga kapatid, sila Sharapova, dumating na, sila Williams, mga kapatid, naubos na lang at nalaos na sila, mga kapatid, nagpalit-palit na lang. Temporary lang lahat dito, sabi ng Bible, sabi ng Lord sa kanila yan sa Roma, kaya kayong bigyan ng lahat yan, pero temporary lang yan. Pero itong binibigay ko sa iyo, eternal na biyaya, eternal na buhay, eternal na parangal, eternal na honor ang ibibigay ko sa inyo. Mawawala na ang langit at ang lupa, pero mananatili ang salita na niyan. Hindi to scam, hindi to budol, ipapadanas to ng Diyos sa ating lahat. Kung pinangako yan
ng ating Panginoon sa kanila. Pinapangako din niya ng Lord sa atin. Kung tinupad yan ng Diyos sa kanila, tutuparin din niya ng Diyos sa atin. Because faithfulness is not just a measure how we easily run the race or finish the race. It is measure, mga kapatid, sa pamamagitan ng ating pagtsatsaga, ng ating pananampalataya, ng ating pagtitiis, hanggang sa dulo magtapat ka, kapatid ko, sa Panginoon. Oh God! Hallelujah! See? Maraming pwedeng ibigay ang sanlibutan. Pero meron silang hindi kayang ibigay, mga kapatid, na tanging Diyos lang ang magbibigay. Yan yung biyayang binigay niya sa Smyrna. At ngayon, mga kapatid, yun yung binibigay niyang offer sa atin. Yun yung binibigay niyang hamon sa atin. Alam ng Diyos, napapagod tayo. I've been in the CLM of how many years? Nabaptize ako 14. 14. Kikikwentahin niyo, mga kapatid, 14, nasa church na. Pero nag-Sunday school pa ako dyan. Sasagawa pa kami niya sila Ate Malu. Sasagawa pa kami niya sila Ate Mates. Siguro mga 9, 8, nandun na ako, bata pa ako. Marami nang nawala man. Marami nang umalis. Maraming dahilan para umalis. Di ba? Lalo na sitwasyon natin ngayon. Pero nung binigay itong mensahe ng Lord, mas marami akong dahilan para magpatuloy sa Kanya, mga kapatid. Amen? Ayoko masayang ang maraming butong tinanim. Habang nakikita ko ito'y lumalago at nagbubunga na. Church, alam ko marami tayong mga sufferings. Minsan sa church, minsan sa relationship, marami tayo, kahit sa buhay, marami tayong mga pinagdadaanan. Pero tapat pa rin ang Diyos, mga kapatid, at hindi tayo pinabayaan. Hindi lang sa hindi tayo pinabayaan, sinamahan tayo ng Diyos, mga kapatid. Amen? See? Sometimes we experience mga pressure sa buhay po natin. Sometimes we experience, mga kapatid, hindi lang pressure, na simpleng pressure sa buhay po natin. Pero ang hamon ng Lord sa atin, remain faithful, even when faithful will cost us something. Matili ka pa rin, kahit na ang kapalit ng pagiging pananatili mo o maging matapat ka pa rin, na kahit na minsan ang kapalit ng pagiging katapatan mo ay napakahirap at napakabigat na. Pagtapat ka pa rin. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon. Yes, totoo po yun. Sometimes emotions. Napakadami. Kaya itong message sa Smyrna, mga kapatid, hindi tayo pinangakuan ng Lord ng immunity sa suffering. Pinangakuan tayo ng alin? Ng presensya niya sa suffering. Pinangakuan tayo, mga kapatid, ng tagumpay niya sa suffering. Hindi free ang pinangako niya sa atin. Sabi niya, sige lang. Sige lang. Pangalawa, mga kapatid, the crown is not given to those who avoid suffering. Ang mga korona o ang korona ng buhay, hindi yan binibigay sa mga lumalayo, tumatakas, umiiwas. Kundi saan? Binibigay yan doon sa mga loyal, sa mga faithful, sa pananatili sa ating Panginoong Diyos na buhay. See? Sum up the message. The Lord knows every suffering, every problems and trouble we have. Yan yung tinuturo sa atin ng Smyrna. Itong iglesia ito. Spiritual riches are greater than material wealth. Tandaan ninyo. Ang yamang spiritual ay mas matindi yan sa mga material na ang yamang spiritual ay mas matindi yan sa mga yamang sanlibutan. Believers, Christians, CLM. Ano ba pangalan natin? CLMers. I don't know kung paano tayo tawagin. Huwag kayong matakot sa anumang dadanasin ninyo. Kasama po natin palagi ang Lord. Faithfulness to Christ is worth any cost. Yan, tandaan natin.
Hindi madali ang maglingkod sa Lord. Tatapatin ko kayo, mga kapatid. Huwag kayong maniwala doon sa sinasabi, pag ikay naglingkod sa Lord, aalisin niya ang problema. No, it's not. Wala kang mababasang ganun sa Bible. May mga naglingkod sa Lord, buhay nila ang naging katapat, mga kapatid. Especially yung mga nasa Islam country, mga Buddhist. May isang ang bata, ito dumaan ko kung napatotoo ko to sa inyo. Buddhist, actually, yung tatay niya. 11 lang yata yung bata o 12. Sabi niya, Dad, magsisimba ako. Simba ka. Sinod, sabi niya, Dad, magsisimba ako. Sabi niya, pag nagsimba ka ngayon, gumapang ka papuntang simbahan. Dahil gusto ng bata magsimba, gumapang siya. Alam niya mga kapatid, habang gumagapang po siya, sa init ng araw, sa talas ng mga lupa, ng mga bato, kinain po yung tiyan niya ng gasgas. Sumambulat po yung bituka niya, patay yung bata. Sobrang sakit, mga kapatid. Sobrang sakit. Na born again yung tatay niya, pero ang laki ng pagsisisi. Hindi nila maintindihan bakit ganun ang ginagawa. See, mga times diyan kay dadaan ng mabigat. Patay yung bata. May mga naglingkod sa church, sa Panginoon, mga kapatid, nawala ng trabaho. May mga naglingkod. Talagang, yung isang pastor na nakilala namin, persecution, I don't know kung saang bansa yun. Naka-fellowship namin yun one time sa isang malaking event. Tinuro sa akin ni pastor doon. Sabi niya, kita mo yung pastor niya, matindi dinanas niya. Yung anak niya, mga kapatid, kasi mataas yung bahay, missionary sila, pinersecute sila. Sabi niya, alam mo, ginawa dyan? Sabi sa kanila, itakwil mo ang Diyos. Ililigtas ko yung mga anak mo. Yung anak, mga kapatid, nandun sa bintana, malalim yun. Sabi niya, walang ginawang masama ang Lord. Ginagis yung dalawang bata, patay. Pero nandun, nagpupuri din sa Panginoon. Alam niyo ba kung sino ang isa sa mga highlighted na tao sa Smyrna? Ang pangalan niya po ay si Polycarp. Si Polycarp, mga kapatid, ay direktang disciple po yan ni John the Divine. Yung nagsulat nito, nung nagkaroon po ng persecution, under po yan kay Nero. Etong si Polycarp, mga kapatid. Hindi yata si Nero na sumunod kay Nero. Hindi ko alam kung si Caligula. Pero yung masamang emperor na yon, susunugin po siya. Ano sabing ganun, mga kapatid? Itatwa mo lang ang Panginoong Jesucristo mo. Liligtas ka namin sa apoy. Hindi ka namin papatayin. Alam niyo, sabi niya, 86 years akong nabuhay dito sa mundong ito. 86 na siya during that time. 86 years ako nabuhay dito sa mundong ito. Walang ni isang masamang ginawa sa akin ng Diyos. Paano ko siyang isusumpa? During that time, mga kapatid, sinunog po siya. Pero habang sinusunog siya, nagpupuri siya sa Diyos. That is in the history, mga kapatid. Kahit i-research yun mamaya, kunin niyo yung Polycarp na pangalan. Hindi siya mawawala sa isip ko. Polycarp, 86 years, walang ginawa ang Diyos na masama sa kanya. Church, ilang taong ka na? Hindi ko alam kung 50, 30, 20. Isipin mo ang isang araw na hindi mabuti ang Diyos sa iyo. Itataya akong buhay ko. Dahil walang oras, walang araw, walang minuto, walang segundo na hindi naging mabuti ang Diyos sa atin. Mabuti ang Diyos sa ating buhay. See? Ang Panginoon natin, hindi tayo pinabayaan at hindi tayo pababayaan kahit kailan. I hope you got the message, mga kapatid. Tayo. Huwag kayong i-give up, huwag kayong aayaw. May Diyos tayo, mga kapatid, at hindi niya tayo pababayaan. May Diyos tayo. Hanggat may Diyos tayo, yan ang pinakamalaki natin pag-asa. Yes, napapagod tayo. May time nahihirapan tayo. Pero lagi niyang tatandaan, may Diyos tayo. Kasama natin lagi ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Mabuti ang Lord, mga kapatid. Dakila ang Diyos. Mabuti ang Panginoon.
Kaya lagi kayong pasalamat sa Panginoon. Lagi natin, mga kapatid, itaas ang pangalan ng Lord. Lagi tayong patuloy sa ating Panginoon. Kahit anong nangyayari. Mamaya susubukin ka na kagad. Bukas susubukin ka na kagad. Tandaan mo tong message na ito. Kasama ko ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Hindi ako pababayaan ng Diyos. Totoo ang Diyos sa kanyang buhay. Shall we all bow down our heads and let us pray? Father in heaven, thank you so much, Lord, hearing your words from the church of Smyrna. Hindi man kami yung literal na nandun, pero habang ini-imagine namin, Lord, ang nangyari po sa kanila, napakabigat po talaga, Panginoon. Minsan kami, Lord, we complain, and we complain. Pero ngayon, Lord, makita namin, mabigat. Hindi na sila, but they became faithful even unto death. Right now, Lord, they are waiting, Panginoon, for their second coming. Sila yung uunahin mong i-rapture, Panginoon. Kaya maraming salamat, Lord, at nakarating ang mensaheng ito sa amin. Yes, Lord, I know. May mga kapatid ako dito mabibigat pinagdadaanan. Ang ilan, Lord, sakit. I don't know, Lord, how to explain. But this is one thing that I really understand. You are sovereign, Lord. Alam mo kung ba't dumadanas siya ng ganyan. I know, Lord, meron kang plano, Panginoon. Ang dalahin ko lang po sa Kanya, manatili siya, Lord, sa iyo. Magtiwala dahil wala kang ginagawang masama sa buhay. Ay ba dito, Lord, na masapagat level ang iba naman, Panginoon, emotional breakdown. Ayaw po, Lord. But still, Lord, you are faithful, Panginoon. Kaya, Lord, nalain ko, at manatili kami, Lord, sa iyo. Wawakan mo kami, Panginoon. Huwag niyo po kami pabagayan. Especially in this last days, Lord. Paalala niyo po sa mga church, Panginoon. Paalala niyo po sa Panginoon. Sige, repent, Lord. I pray, Lord, ibahin niyo po siya. In Jesus' name, Lord, huwag niyo po siya mababayaan. Hallelujah, hallelujah. Sabi ng Lord, ikaw ang life. Ikaw ang life ka. Ikaw ang life. Maraming mahalaga sa aking pagsunod at kadalas ay napapago. Hindi pag-ibig patuloy
Amen. Kalamakan nga natin ang Lord. Amen. Tuloy lang. Tuloy tayo sa Panginoon. Lagi sa ating Panginoon. Amen. So, check mo yung katabi mo. Hindi mo mga sandali. Ayan. Kaya ko kanina, nakaawa ka niyan eh. Okay, ang ganda na, pogi na, mga kapatid. Pwede na ba utangan? Okay, so kung muna tayo, pagdalian na lang po yan. Kung muna tayo. Yan, salamat sa aming Panginoon. At hindi niya kayo para magamit natin para tayo makapagpatuloy sa kanya pong gawain. Sa sandaling po ito, alam po nating lahat na ginugunita po natin ang araw ng mga tatay. Sino po ditong may tatay? Ayan, lahat tayo may tatay. Bagamat hindi lahat ay tatay, mukhang tatay, gusto maging tatay, pero lahat po tayo ay may tatay. At ngayon po ay kanilang mga araw. Kaya ang multimedia ministry po ng ating church ay nag-prepare ng AVP tribute para sa kanila. Panoorin po natin ito. Ayan, so maraming salamat po sa efforts ng ating pong mga haligi ng tahanan. Hindi namin mararamdaman ang hirap ng inyong pagpapagal at pagpupunyagi sa inyong pagtatrabaho para makapaglagay ng kakainin namin sa mesa, ipadala kami sa maayos na eskwelahan, magabayan kami kapag may umaapi sa amin. Malaking bagay yon kapag merong kang tatay. At sa mga sandali ito, nakita niyo may mga itsura, mga mandirigma talaga. Pinatibay na ng panahon. Ang pogi niyo dyan, hindi. Pogi na talaga kayo, pero mas pogi kayo sa araw na ito. Ayan. Kaya lingunin niyo po ang inyong mga katabi na tatay, nasa likod yun, nasa harap niyo. Sabay-sabay po natin silang batiin ng Happy Father's Day. Go! Happy Father's Day. Mula po yan sa Christian Life Ministries of the Philippines, North Caloocan. At bilang aming po simpleng pag-aalay, paghahandog sa ating mga tatay, inaanyayahan ko po ang lahat ng pogi-poging tatay, pogi lang, na kayo po ay pumunta dito sa harapan upang tanggapin ang aming munting handog para sa inyo. Siyempre po hindi papayag na wala ang mga tatay sapagkat nagdiwang din tayo ng Mother's Day last month.
Again, pagpalain po ng Lord ang inyong mga buhay. At lalong pagtibayin ng Panginoon sapagkat kayo ang haligi ng tahanan ninyo at hindi lang po tahanan ninyo, kundi sa liga ng pananampalataya. Natin dito sa ating partner. Terus ko muna. Teacher Loco. Sorry. One, two, three, smile. One more. One, two, three, smile. Okay na. Maraming po salamat. Maaari po ba natin tayo yung po panandalian at iulan po natin ang ating mga kamay sa ating mga katatayan na narito sa ating pong harapan. Panginoon naming dakila, aming amang banal, salamat Panginoon sa buhay ng mga haligi ng tahanan narito. Ano man ang aming tawag sa kanila, Daddy, Papa, Dada, Tatay, Tay, kayo po Panginoon ang nakaalam ng kanilang pong buhay, mga iniisip nila Panginoon na hindi po nila masabi, ang kanilang mga nararamdaman na hindi nila may bahagi. Kayo po ang nakababatid ng kanilang laban sa bawat araw. Salamat sa kanilang buhay at kalakasan ng pagkakalabos sa kanila upang magtaguyod at magsilbing sa liga ng pananampalataya ng kanilang mga pamilya at tahanan. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy na katatagan sa kanilang mga buhay, pagpapalalim sa pananampalataya at higit sa lahat pag-iingat sa bawat sandali ng kanilang buhay. Ibuhos niyo, Panginoon, ang inyong pagpapala sa buhay ng mga tatay namin ito na makita ang kadakilaan ng Ama namin nasa langit. Alam namin, Panginoon, na kagaya ng hindi niyo po pagpapabaya sa amin. Naroon din, Panginoon, ang kanilang puso bilang mga Kristyanong mananampalataya na Ama, Panginoon. Naroon din, Panginoon, ang kanila pong pagpupursige at pagsisikap na bigyan ng maayos na buhay ang kanilang mga pamilya. Kaya dalangin po namin bilang isang kongregasyon ang pagbuhos ng kalakasan, kapayapaan, pag-ibig, pagpapatibay, Panginoon, at pananampalataya sa kanilang mga buhay. Kayo po ang patuloy na bigay na maayos na kalusugan sa kanila, kagalingan sa lahat ng karamdaman, at higit sa lahat katugunan po sa kanilang mga panalangin. Makita niyo ang iyong liwanag, ang iyong yaman, at pagpapala sa kanilang mga buhay para sa kongregasyong ito, para sa kanilang mga tahanan, at sa komunidad na kanilang pong ginagalawan. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay sama-sama po namin dinadalangin na may magpapasalamat sa kanilang buhay. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Maraming salamat po ulit. Maraming po sa ating mga tatay. At ngayon naman po, magtutuloy-tuloy po tayo sa ating gawain. Iyayaman po ang lahat na magkaloob ng kanilang mga kapu at alay sa ating Panginoon. Para po, maghandog po tayo ng ating mga tayo sa offering sa ating Panginoon. Again po, paalala po sa ating mga katataya na mag-stay po after the service, meron po kayong Father's Day prayer. Ngayon po tayong lahat, mga kapatid. Ayan, kolektahan po natin ang ating mga tayo sa offering. Atin naman po itutulog ang ating mga alay at ang ating pong pagtatapos na samantala sa gawain ng Panginoon. Tayo po yung buko at manalangin. Muli Panginoon, ako lang Diyos kami malapit sa inyo at lubos na nagpapasalamat sa inyong kabutihan sa aming buhay. Tunay nga Panginoon, the things in this world, Lord, are temporal. But ikaw Panginoon, aming Diyos ay eternal. Salamat Lord for the assurance sa aming mga afflictions na aming pinagdadaanan, mga pagsubok Panginoon na aming nararanasan ay pansamantala Panginoon. At pagdating ng panahon na kami magtagumpay, makapagtiis hanggang wakas.
Naroon din, Lord, ang inyong pangako na kami po ay mag-reign kasama ninyo. Salamat sa mga pangako ito, Panginoon, na pinapaalala niyo po sa amin. Salamat sa inyong pagsama sa amin. Kagaya ng promise mo sa Church of Smyrna, alam namin, Panginoon, na gano'n mo rin kayo kinakausap sa pangangaral kanina hanggang sa mga bagay na pinakikipakahan namin sa buhay at sa pananampalataya paglilingkod. Alam namin, Panginoon, na ang bawat salita nito, Lord, ay talagang may dating, may bisa, may kapangyarihan. Kasi naniniwala kami, O Diyos, na nakikita mo, Panginoon, ang pinagdadaanan ng bawat isa. At alam mo, Panginoon, ang aming mga agam-agam, alalahanin, mga iniisip, mga tinitingnan sa hinaharap. Pero salamat, Panginoon, dahil sa inyong pangako at sa tagumpay na ibinigay mo sa amin, nang ginagay mo ang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, nang muli kang nabuhay, naroon, Panginoon, ang pag-asa namin na hindi po sa kamatayan magtatapos ng lahat ng bagay, kundi sa pag-asa na isang araw, Panginoon, matutungan kami ng korona ng buhay at magkaroon ng buhay na walang hanggan na nagmumula po sa inyo. Walang katumbas, Panginoon, ang gantimpalang iyon. Sapagkat ang tinatanong namin, gantimpala ay ang makasama ka, Panginoon, at ikaw mismo ang aming mong masilayan, mukha sa mukha, pagdating ng panahon. Kaya, Panginoon, sa aming paglakad, in this journey of faith, Lord, we ask for your grace, for your presence, for your patience as well, Lord. Patience that will help us carry through sa lahat po ng aming mga trials, na mapatunayan namin, Panginoon, na ang aming po mga pinagdadaanan pansamantala ay hindi po magiging hadlang, kundi magiging tuntungan namin, Lord, para mas lalo kami kumapit, at magpatuloy sa paglilingkod sa inyo. Patawad, Panginoon, sa aming mga pagkukulang, sa aming panghihinawa, at sa aming pong Panginoon, pagpansin sa lahat ng pagpapaga, lahat ng hirap, lahat ng pagod. Palitan ko ito, Panginoon, ng masarap pong presensya. Sa mga ikaw po at alin na aming pong natanggap, dalangin po na ikaloob, dalangin po at tanggapin niyo ito, Panginoon, ng may kagalakan po sa inyong puso, na ang aming pong alay ay maging aromatic, Lord, maging makita mong sincere at tapat, Panginoon, sa aming mga ipinagkaloob sa inyo. We pray, Lord, to increase our resources. We pray, Lord, na patuloy niyo pong palaguin ang bawat isa sa amin para, Panginoon, makapag-ambag kami at makabuhat sa inyong gawain. Sa amin pong pag-uwi, ingatan niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Ipaalala niyo po ang mga pangakong ito para, Panginoon, sa amin pong paghayo ay maipakita rin namin, Panginoon, ang katakilaan at kabutihan na aming buhay na Diyos sa buhay ng bawat isa sa amin. Pagpalain niyo patuloy ang Christian Life Ministries sa kabuuan, Panginoon, particularly sa Lord Caloocan. Lahat ng kapatiran narito, ang lahat, Panginoon, ng mga anak mo sumamba sa inyo sa araw na ito. Ibuhos niyo po sa kanilang buhay ang patuloy na pagsama at pagpapalang nagmumula sa inyo. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa maingat, Panginoon, pagbabalik namin ang papuring pagsamba, lahat ng luwalhati at pagkakila, parangal sa inyo nag-iisa at walang kapantay, matamis na pangalan, sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Tugin natin, Panginoon, ang i-refresh po mga tatay, at samahan po tayo ng ating Diyos sa